Amen. Okay, mag-pray po tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa gabing ito na kami muli ay sama-sama manalangin, makadulog sa inyo, Panginoon, sa aming mga prayer request, Panginoon. Salamat po na narinig niyo po ang aming mga panalangin at umaasa kami ng kasagutan, o Diyos, ng aming mga panalangin. Salamat din, o Diyos, sa mga answer prayers na aming natanggap. Salamat din sa accomplishment namin itong linggong. Salamat, o Diyos. At purihin ka, Panginoon, sa mga ginagawa ninyo sa buhay ng bawat mananampalataya, Panginoon. Kaya ngayong gabi, narito muli kami, o Diyos, upang pagbulay-bulayan namin, o Diyos, ang inyong mga salita. Gabayan mo kami, Diyos, pagpalain mo kami ang aming service ngayong gabi. At tulungan mo yung lingkod. I'm nothing, O God, without your power and wisdom. Ay dalangin ko po, ikaw po magpapala sa amin, Panginoon. Linisin mo aming puso ng bayad ng kasalanan karumihan. Patawad po, Panginoon, at whoever accomplished tonight, bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay, no? Ay, wala silang TV dyan sa no? Wala silang TV dyan sa kabila, no? Okay, maging attentive lang po tayo sa pagkinig ng salita ng Diyos. Amen. Para hindi masayang ang ating pagdalo sa pananambahan. Amen. Kasi ang pinakamahalaga, the most important thing is the preaching of the Word of God. Amen. Dito po sa ating binasa, this is the very short verses that we read. Amen. But it's hard to accomplish. Amen. Maiksi lang po ito, madali lang i-memorize, pero mahirap gawin. Amen. Yung una nating binasa, rejoice evermore. Hindi ganun kadali yan, masabi mong rejoice evermore. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na rejoice evermore pag marami kang problema. Hindi mo pwedeng sabihin rejoice evermore pero may kaaway ka. Mahirap yan. Evermore. Madali lang sabing rejoice pero yung evermore mahirap. Amen. Masaya ako. The question tonight, evermore. Sabi ni Paul. Amen. Ang pakita natin, this is the short verses that we read. Pray without ceasing. Maiksi rin yan. Madali lang din sabihin. Pero mahirap gagawin, mahirap ipamuhay yan, kapatid. Ang isa pa, in everything give thanks. Mahirap din gawin. Amen? Lalo na kung may problema ka. Lalo na kung may karamdaman ka. Lalo na kung masama ang loob mo. Mahirap po yung sabihin yan. Mga tatlong yan. Amen? Kaya this is the three command. Ang title namin sa natin yan, the three attitude of Christian, to keep on. Yan. Three attitudes of Christian to keep on. Amen. Ito ang attitude, tatlong attitude is the command of Apostle Paul to keep on. Amen. Ito ay command ni Apostle Paul to keep on, na magpatuloy tayo. Manatili tayo. Amen. Manatili tayo sa ating ating gagawin ito, attitude. Amen. Alam mo mga kapatid, the most important thing in life is attitude. Amen. Pinakamahalaga sa lahat ay ang attitude. Meron nga tayong topic ano yan? Yung tungkol sa success, How to become success. Na isa-isa namin yan sa mentoring, Number 1 doon, na letter A, is attitude. Amen. Yan ang natin, attitude. Pag sinabing attitude, ay yan po, ang attitude ay malalaman natin yan kung ano ang sinasabi ng mga tao sa atin. Hindi yung tayo mismo nagsasabi, ganito ako, mapagbigay ako, mabait ako. Hindi po. Malalaman ang attitude mo sa iba. Amen. Tanong mo yung iba kung anong attitude mo.
Doon mo malaman. Yan ang totoo. Kasi minsan, tayo nagsasabi, pero hindi naman talaga totoo na tayo yan. Amen. Yan mga kapatid, yan ang importanting. To maintain that kind of attitude. Nais ni Pablo. Oo. To keep on rejoicing. Yan. To keep on praying. To keep on thanksgiving. Oo. Dapat itong klaseng attitude, this kind of attitude should not be fluctuate. Amen. In our Christian life. Hindi dapat ito babagsak. Oo. Makinig muna kayo na maayos. Yan. Listen and sabi rito, rejoice, praying, thanksgiving. Dapat hindi tayo babagsak. Yan. No. Isulat nyo lang yung mga ganyan. No? Yan. Ang pinakamalaga. Na mayroon tayong ganyan, hindi tayo babagsak. No? In our Christian life. No? Hindi babagsak ang ating attitude. Especially sa tatlong bagay na nais ni Apostol Pablo ngayong gabi sa atin. Amen? Na mahalaga yung attitude. Kahit saan ka pupunta. Amen. Basta maayos ang ating attitude, aasenso tayo. Aasenso ang Kristiyano. Lalago ang Kristiyano. Amen. Kaya hindi tayo lumalago minsan kasi yun nga, nagkakaproblema tayo sa tinatawag na attitude. Amen. Kaya mahalaga gawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Maganda. Kaya nga sabi niya, for this is the will of God. Makita natin yung verse na yan. Rejoice evermore, pray without ceasing. And verse 18, in everything give thanks. May kasunod. For this is the will of God. It is the will of God to every Christian to be joyful. It is the will of God to every Christian to be prayerful. It is the will of God to every believers to be thankful. Amen. Sa Panginoon. Yan po, napakagandang attitude. Amen. Na ating maranasan. Amen. Maging joyful tayong Kristiyano. Amen. Hindi lang tayo naging masiyahin. Oo. Masaya tayo dahil sa mga bagay na ating nakikita, na ating naranasan. Yan po, no? Hindi lang tayo dyan na masaya. Amen. Hindi po yan nagbibigay ng kasiyahan lalo na sa ating buhay, lalo na tayong Kristiyano. Amen? Oo. Na nag-i-enjoy ka sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Oo. Nag-i-enjoy ka sa mga palabas ng sanlibutan kaysa gawain ng Diyos. Amen? Oo. Kaya yun mga kapatid, sabi ni Paul, rejoice evermore. Oh. Madali lang mag-rejoice, pero yung evermore, napakahirap. Amen. Pag sinabing evermore, all the time, you are rejoicing. Amen. Kasi ang tao, moody. Amen. Our joy depends on circumstances. Masaya ka pag maraming pera, maraming blessing, sang-ayon ng mga tao sa'yo. Pag hindi na sang-ayon ng tao sa'yo, ayun, hindi ka na masaya. Amen? Oo. Masaya ka dahil pinapaboran ka. Ay kung hindi pinapaboran ka, iyon, malungkot ka na. Pinagbigyan ka, masaya ka. Ay hindi ka pinagbigyan. Na sinabi sa iyong mali, hindi ka masaya. Amen. Na-rebuke ka, hindi ka masaya.
Pero sabi dito, rejoice evermore. Amen. Makahirap gawin. Amen. Ng isang Kristiyano. Pero makita natin, kapatid, no? Kaya, ang nagpasaya sa atin lamang ay tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Sabi rito, this is the will of God. Makita natin yung tatlong mga verse na ito, verses. Ang pinakadulo, this is the will of God. Amen. This is the will of God. Ibig sabihin, mga kapatid, pag gawin natin ang kalooban ng Diyos, maging masaya ka, maging mapanalanginin ka, maging mapasalamat ka kung ikaw nasa kalooban ng Diyos. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, lumilihis ka sa kalooban ng Diyos, wala ka sa hulog. Hindi sang-ayon ang salita ng Diyos sa ating ginagawa. Naku po, hindi natin magagawa ang mga tatlong bagay na ito. Amen. Kaya napaganda, kaya nagpapasaya sa atin, mga kapatid, kung tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. Ang masayang Kristiyano, nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Oo. Kasi wala pang mga Kristiyano na naging masaya ang kanyang buhay nung siya ay umalis sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin yan. No? Wala pang bumalik sa simbahan na lumihis sa kalooban ng Diyos tapos naging masaya ang kanyang buhay. Karamihan, miserable ang kanyang buhay. Amen. Naging pangit ang kanyang buhay. Naging pangit ang kanyang karanasan. Amen. Naging trahedya ang kanyang buhay, kapatid, kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pinakamasaya talaga, nasa kalooban ka ng Panginoon. Nasa gawain ka ng Panginoon. Nasa simbahan ka. Amen. Sa presensya ka ng Panginoon. Iyan ang kalooban ng Panginoon. Amen. Oo. Kaya yun ang masaya na Kristiyano. Oo. Kaya nagpapasaya lang talaga sa atin yung tayo nasa Panginoon at mayroon tayong ang nagpapasaya sa atin yung ating ginagawa sa Panginoon. Ibig sabihin, ang nagpapatagal sa atin, kahit saan, iyan yung kasiyahan mo. Yung passion mo sa iyong ginagawa. Kahit sa trabaho, kahit anong laki ng sahod mo, kung hindi ka na masaya, mag-iisip ka na mag-resign. Marami kaming kaibigan, 6 digits ang kanyang sahod. Oo. Pero kinaunsilan namin. Gusto niyang umalis sa kanyang trabaho. 6 digits. Tayo nga, 5 digits lang. 6 digits siya. Ang kanyang sahod. Gustong mag-resign. Ano ang dahilan? Ang sabi niya, hindi na ako masaya sa aking ginagawa. Kaya hindi talaga pera. Hindi sahod. Ang mahalaga, kahit konti ang sweldo, basta ikaw masaya sa iyong ginagawa. Mayroon kang passion sa iyong ginagawa. Amen. Yan ang mahalaga na may develop natin sa ating attitude bilang Kristiyano na gawin nating masaya ang ating ginagawa. Not burden, but blessing. Kaya hindi ka maging masaya kasi malaki ang sahod mo, maging masaya ka dahil sa iyong ginagawa. Kaya kahit wala kang sweldo, kahit wala kang allowance, naging masaya ka. Amen? Katulad ng ministry natin sa PNP, wala tayong tinatanggap. Nag-aabuno pa. Oo. Yung mga pamphlets na ng mga lesson, oo, gumagastos pa tayo. Kinausap ko yung hepe natin ng Monday. Sabi ko, hepe, yung mga kailangan natin, ako po ang nagpagawa nito. Oo. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang, pastor, pag kailangan ng budget. Oo, sige, sabi ko. Sa ngayon, medyo may budget pa naman kaming konti. Sabihin ko na lang pagka wala na. Masaya tayo dyan sa ginagawa. Amen. Masaya tayo. Oo.
Kaya yung isang sis po natin last Monday, siya ay nag-retire na. Oo. Kaya nga nagpasalamat siya, masaya siya nag-retire. Kasi natapos niya ang kanyang career in good success na hindi siya nakasuhan. Sipin mo yan, kung pulis ka, makasuhan ka. Salamat sa Panginoon. Naka-retire siya ng maayos. Ang sabi niya, dahil mayroon akong salita ng Diyos. Kaya lagi niya sabi niya lagi sa akin, Pastor, huwag mo kong pabayaan. Huwag mo kong iiwan hanggang ma-retire. Sabi ko, kahit matapos ka na ang retirement mo, magpatuloy pa rin ako sa iyo. Amen? Praise God. Yan ang ating kagalakan, kasiyahan. No? Kaya nagkaroon ako ng speech konti doon sa kanilang programa. Kaya sabi ko, ang aming kagalakan, makita namin kayo na magretiro, ma-promote, nasa maayos kayong kalagayan, ay yan na po ang aming kasiyahan. Yan na po ang aming reward. No? Yan po mga kapatid, yan ang nagpapasaya sa atin, yung ating ginagawa. Hindi talaga yung ating tinatanggap. Kasi kung doon kasi tinatanggap, wala. Amen. Nahirapan kami pag Monday gumising. Kailangan 6 o'clock naka-move on na kami. Mas maaga pa kami ng Monday kaysa Sunday. Nagawa natin yan for the sake of the ministry. Amen. Kaya mga kapatid, gawin nating masaya ang ating ginagawa. Lalo na, ang nagpapasaya natin, mayroon tayong ginagawa sa Panginoon. Amen. Kaya nga, don't be satisfied na tayo ay isang attender lamang sa simbahan. Maghanap ka ng isang gawain, ng isang ministry na kung saan ka pwede magamit ng Panginoon. Oh, maghanap ka. Kanina, nakakatuwa yung jeep nakapaligo, yung ating tricycle nakapaligo. Dahil may taong masaya na gumawa niyan, maglinis niyan. Amen? Yan po, no? Yan ang nagpapasaya sa atin. Yung ikaw ay gumagawa. Hindi lang yung nag-uutos ka. Maganda, ikaw yung gumagawa. Amen? Kaya maging masaya tayo sa ating ginagawa. Don't be satisfied na tayo ay we are only attender but we are member of the body of Christ. Amen? Kasi sa simbahan ay mayroong attender at member. Kailangan itargetin nating member tayo. Amen. Yun. Yung member kasi ng church, you are the part of the body of Christ. Amen. Kaya tulad ang simbahan as the body of Christ in 1 Corinthians chapter 12 verse 12. The body, katulad ng body natin, every part of the body has function. Diba ang body may function? Every part of the body may function. Yung kamay, may function yan. Yung tenga, may function. Yung ilong, may function. Amen? Lahat ng bahagi ng katawan, may function. May tungkulin. Ang ibig sabihin, bawat miyembro ng simbahan ay mayroong function. Kasi kung hindi nagpa-function ang part ng katawang yan, ay baka na-stroke na yan. May stroke yan. Amen. Kaya dapat magamit ang bawat bahagi ng katawan. Ibig sabihin, bawat miyembro ng simbahan ay mayroong function sa body of Christ. Amen? Mayroong function. Mayroong ginagawa. Gumagalaw ang bawat bahagi ng katawan. Dapat gumagalaw. Sabi ng doktor, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kung tayo miyembro
ng simbahan, dapat gumalaw tayo para hindi tayo pumanaw. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, maging masaya tayo. Oo. Yan. Kasi isa yan sa bunga ng banal na espiritu. Iyong kagalakan. Di ba? The fruit of the Holy Spirit is love, joy. Joy. Mayroon tayong kagalakan. Yan po ang bunga ng banal na espiritu sa ating mga Kristiyano. Oo. Kahit anong nangyayari sa ating buhay. Amen? Yan, napaganda. Yung tatlong attitude na ito na dapat nating i-maintain. Yung tinatawag na, yung una, rejoicing. Joyful attitude. Amen? Attitude to maintain. No, kaya nga nagsasabi si Apostle Paul, ini-encourage niya ang Church of Thessalonica na sila magpatuloy na maging masaya sa gawain ng Panginoon. Amen? Makita natin, si Pablo ba ay walang problema? Napakaraming problema ni Apostle Pablo. Amen? Tingnan niyo sa Philippians chapter 4 verse 4. Paul encouraged the church of Philippi. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. Yung always yan, ano? Diyan sa ibang mga version, sa inyong mga Bible, nagkaroon ng topographical error. Ang word talaga dyan, always. Katulad dyan, ang always ay kasing kahulugan ng evermore. Amen? Evermore. Yan. Rejoice in the Lord always. Hindi always. Iba po yung always tsaka always. All the way. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, all the way, maging masaya ka sa lahat ng bagay. Hindi always. Kasi ang always, masaya ka lang pag maayos ang kalagayan mo. Ay kung hindi maayos, hindi ka na maging masaya. Ang word na always, rejoice always, masaya ka kahit anong kalagayan mo na maayos kang kalagayan o hindi maayos na kalagayan, you are rejoicing always. Always. Amen. Nakita natin dyan. Iwan ko lang sa inyong King James dyan. Kung walang ace, no? Walang ace talaga, oh. Always. Always. Hindi always. I'm with you always. Kita nyo sa ano? Sa Matthew 20 verse Matthew 19 ba yan? 20? 28 verse 19, no? And 20. I'm with you always unto the end of the world. May word din na always, ano? Sasamahan ko kayo magpakailanman. Always. Amen? Oo. Iba yung always. Oo. Parang bodyguard ng presidente. Ang bodyguard ng presidente, laging always kasama niya ang presidente. Pero not all the way kasama niya. Hindi lahat ng panahon kasama niya. Nakuha niya yung word na always at saka always. Ang bodyguard, kasama niya always, pero hindi always. Oo. Kasi pag naligo ang presidente, hindi nakasama. Oo. Kaya always lang sila. Hindi always. Oo. Pag always, kahit saan sasama. Yan ang word na always. Amen. Oo. Yan ang grammar, no, ng King James.
all the time. I'm with you always unto the end of the world. Ganun ang pangako ng Diyos. Sino pinangakuan niya yan? Mga soul winner. Matthew 28. Kasamahan ka ng Panginoon. Kaya, nag-aalala ka ng mga pangailangan mo. No. Mag-soul winning ka lang. Kasamahan ka ng Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. I'm with you always. Oo. Pag may kailangan ka, madali mo sabihan. Panginoon, may kailangan pala ko mamaya. Masabihan mo siya, kasama mo eh. Amen. Yan, makita natin na maganda. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Amen. Parang kinakulit tayo ni Pablo, no? Masaya ka. Palagi. And rejoice. And I say, rejoice. Sinasabi ko, maging masaya ka. Amen? Yan. Alam mo ba, yung sinusulat ni Paul to, kung saan siya na sitwasyon. And he encouraged the church of Philippi. He encouraged the member of Philippian church. Nasaan siya? He was in prison. Amen. Nasa kulungan ka, tapos sabihin mo, maging masaya kayo kasi ako ay nandito sa kulungan. Maging masaya kayo. Amen? Oh, mahirap kaya mag-encourage na ikaw sa panahon na sitwasyon na hindi magandang yung kalagayan. Nasa kulungan ka, oo. Tapos, sabihin mo, mga anak, magiging masaya lang muna kayo dyan sa bahay habang wala ako. Pwede naman pala, pwede. Naging masaya siya kasi wala ka eh. Amen? Amen? Pero mga kapatid, kita natin, this is the very strange person that a man in prison would be encourage the church of Philippi to be rejoice in the Lord always. Amen? To say. Kaya nga, napagandang attitude ng isang Kristiyano. Nasa gitna ng problema, nasa gitna sa loob ng piitan, ay nag-i-encourage siya na maging masaya. What kind of attitude? Amen. Paul attitude teaches us the important lesson to us that our inner attitude do not reflect our outside circumstances. Amen. Masaya si Pablo ang kanyang kalooban kahit siya nasa loob ng bilangguan. Amen. Bakit siya masaya at nag-encourage siya na maging masaya? Why? Because Apostle Paul knew that no matter what happened to him, God is with him. Kasama niya ang Panginoon. Bakit? Kasi si Pablo nasa kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kahit sa loob ka ng bilangguan, kahit ikaw ay sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kasalatan, kahirapan, masasabi mo, rejoice. Bakit? Ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Alam mo na ang kasama mo ang Panginoon. No. Always kasama mo ang Panginoon. No. Kaya mga kapatid, that is called inner joy. Oh, the ultimate joy within our heart. Amen? Yan. Galing yan sa Panginoon that dwell in us. Amen? Yan yung joy.
Alam mo yung acronym ng joy? Jesus, others, and yourself. Amen. Jesus, others, and yourself. Pag ikaw ay makasarili, hindi ka maging masaya. Kaya kung unahin mo ang Diyos, iba, at ang sarili mo, maging masaya ka. Amen. Joy is within. Amen. Happiness is without. Amen. Joy is within. Sino ang within? Jesus Christ. Yung happiness is without, sa labas. Kaya ang happiness, magkaroon ka lang ng kasiyahan kung mayroong mga happenings sa buhay mo na magaganda. Happenings produce happiness. Amen? Pag maganda ang happenings, may happiness. Pero ang joy, kahit hindi maganda ang happening, basta ikaw na sa kalooban ng Diyos, masaya ka pa rin. Yan ang kaibahan, kapatid. Kaya dapat, we must keep on rejoicing, sabi ni Paul. Maintain a joyful attitude as believer in any circumstances. Amen? In spite of not good atmosphere sa ating paligid, i-maintain natin yung joyful attitude bilang Kristiyano. Amen. Kahit hindi maganda ang ating kalagayan. Amen. No matter what. Amen. You remain joyful in your heart. Amen. Yan po. Keep on rejoicing. Number 2, diyan ka na 17, pray without ceasing. Amen. Keep on praying. Amen. Keep on praying. Kaya nga, pray without ceasing. Amen. Madali lang i-memorize ang mga verses na ito. Pero mahirap itong gawin na pray without ceasing. Amen. Pray without ceasing. Hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin, mananalangin ka na lamang, lumuluhod ka. Hindi po ganon ang pray without ceasing. Amen. Hindi po ganon ang application. Oo. Sige, mag-pray ka dyan. Kung ano mangyari sa'yo, lumuhod ka lang dyan. Hindi po ganon ang keep on praying. Amen. We cannot spend our time, all the time, kneeling down and pray all the day. Mahirap yan gawin. It is impossible to do. To kneel down the whole day, the whole week, kapatid. But, it is possible to have prayerful attitude. Impossible to kneel down the whole day, but it is possible to have prayerful attitude. Amen? Prayerful attitude. Prayerful attitude at all times. Yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Yan. Yan ang pray without ceasing. Pray without ceasing is attitude of believer. Attitude of believer must be developed. Amen. Ma-develop ng isang attitude ng isang Kristiyano. Ano yun? Na attitude, pray without ceasing. It is an attitude of acknowledging God. Acknowledging God. You know? Our
dependence upon God. Yan po ang pray without ceasing. We depend on God all the time. Yan ang pray without ceasing. Oo. Yan ang attitude. Ibig sabihin, umaasa ka sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Umaasa ka sa Diyos. Amen. Yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Inaasa mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Inaasa mo sa Diyos ang lahat ng problema. Oo. Problema pinansyal, problema sa pamilya, problema sa relationship, lahat ng problema, inaasa mo sa Diyos. And pray without ceasing is total dependent upon God. Yan ang pray without ceasing. Naniwala tayo, mga kapatid, nagtitiwala po tayo sa Diyos. Yan ang pray without ceasing. Pinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos all the time. Everything you trust in God. Amen? Oh, na nagtitiwala ka na hindi ka bibiguin ng Diyos. God will never forsake you. God will never fail you. Amen? Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Naniwala ka, nagtitiwala ka sa Kanyang pangako. Amen. Ay, ang Diyos naman talaga, pag Siya nangako, tutuparin Niya ang Kanyang mga pangako. Amen. Kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng pangako, thousands of promises. Mga kapatid, lahat yan tinutupad ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Tingnan natin sa Hebrews 13 verse 5. Nandyan, ano? Nagtitiwala tayo. Pagtitiwala sa Panginoon. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen. Makita natin, let your conversation sa ating buhay, wala dapat ang covetousness. Amen. Covetousness. Ano yung covetousness? Yung hindi sa'yo, huwag mong kunin. Amen. Kasi ang covetousness is an attitude. Amen. Na yung hindi sa'yo, interesan mo, covetousness. Amen. Ang sabi dyan, learn and be content with such things as ye have. Kaya nagkaroon ng covetousness ang isang tao dahil hindi yan kontento sa anong meron sa kanya. Oo. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Oo. Dapat ang pamumuhay natin ay walang covetousness. Oo. Kung ano lang ang mayroon dyan, learn to be content of such things as ye have. Yan sabi niyan. For he said, I will never leave thee, nor forsake thee. Yan. Yan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Learn to be content of what you have, of what you possess today, in your conversation. Yan. Yan ang pray without ceasing. Na hindi tayo pabayaan. You are trusting God in His promises. And you learn to be content of what we have today. Kaya nga nagkaroon ng problema ang mga Kristiyano.
Kasi nga, walang contentment. Hindi niya na-manage ang kanyang posisyon sa tamang pagmamanage. Kaya nga, kahit magkanong ibigay sa kanya, walang nangyayari. Laging kulang. Amen? Laging kulang. Bakit? Wala siyang contentment. Hindi niya kayang i-manage ang mga binibigay na blessing ng Panginoon. Hindi siya faithful. Ang sabi na sa ng Diyos, if you are faithful in less, you are faithful in big things. Amen? Pag faithful ka sa maliit na bagay, faithful ka rin sa malaking bagay. What we need, strive to live with less. Yan ang ibig sabihin ng without covetousness. Strive to live with less rather than desiring more. Amen? Desiring more. Oo. Lagi kang nag-iisip pa. Mayroon ka na, nag-iisip ka pa ng mas malaki. Parang hindi ka mapupuno. Parang hindi ka nabubusog. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Dapat strive to live less. Kahit maliit lang, basta alam mo. Basta alam mo. Kaysa marami, naghangad ka ng marami na hindi mo naman kayang ayusin. Amen? Kaya yun. Ano pa? Less is better less rather than more. Desiring more. Yan. Kasi wala kang contentment kung lagi kang naghahangad ng mga bagay. Give away your abundance rather than accumulating more. Amen. Give away your abundance. Mapagbigay ka ng iyong mga biyaya kaysa nag-iipon ka ng maraming biyaya. Amen. No. Hindi mo mabigay-bigay kasi iniipon mo lang. Amen. Yan po. Kaya nga, ang nais ng Diyos na tayo mapagbigay. Cheerful giver than receiver. Amen? Mas natutuwa ang Diyos kaysa tayo cheerful giver than cheerful receiver. Amen? Ang sabi diyan, God loveth a cheerful giver. Hindi niya sinabi, God loveth a cheerful receiver. Cheerful taker. Amen? Kaya mga kapatid, dapat learn to be content. Yan. Release what you have rather than resent. Amen? Ibig sabihin ng release, you are content. You are satisfied of what you are today. Masaya ka kaysa naiinggit ka sa iba. Amen? Kaya hindi ka maging masaya, hindi ka mapanalanginin kasi naiinggit ka. Amen? Hindi ka masaya sa iyong tinatanggap. Amen? Kahit anong ibigay sa atin, hindi ka maging masaya. Ay ang Kristiyanong masiyahin, kahit magkanong ibigay mo sa kanya, masaya. Bigyan mo ng 500 pesos, masaya. Bigyan mo ng 50,000 pesos, masaya. Bigyan mo ng 5 pesos, masaya. Hindi nakaapekto sa kanya ang kanyang tinatanggap. Yan ang attitude. Amen. Kaysa mainggitin tayo, magkaroon tayo ng self-pity.
Buti pa sila. 100,000 ang tinatanggap monthly. Kami, 100 pesos lang. Oo. Weekly naman, weekly. Amen. Sa kanila monthly, ikaw weekly. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, we need to enjoy. Amen. We need to enjoy rather than envy. Masaya ka sa iyong tinatanggap kaysa mainggit ka sa iba na malaki ang tinatanggap. Maliit nga ang tinatanggap natin, maliit naman ang iyong problema. Malaki naman ang tinatanggap ni kapatid, malaki naman ang kanyang problema. Mas maganda, maliit na lang kaysa maliit problema. Kaysa malaki, malas malaki ang problema. Amen? Kaya we must have prayerful attitude. Kasi kung prayerful attitude ka, anuman ang ibibigay ng Diyos sa iyo, mapagpasalamat ka. Hindi ka nag-iinggit. Buti pa sila, ganito. Oo, ganon. Dapat hindi ganon. Prayerful attitude, hindi ka tumitingin sa resources. Tumitingin ka sa source. Amen? Kasi kung mawala ang resources, malungkot ka na. Doon ka sa source. Ang pinagmulan ng blessing, walang iba kundi Diyos. Doon ka tumingin sa Diyos. Huwag kang tumingin sa mga taong may pera. Kasi isang araw, walang pera yan. Tapos ka. Doon ka tumingin sa Diyos na eternal. Huwag ka sa tao. Kasi isang araw, magkasakit yan. At mamatay. Wala ka nang mautangan. Doon ka sa Diyos na hindi namamatay. Eternal. Pwede kang humingi anytime. Kahit magkano, kahit anong oras kang lalapit, hindi siya magrereklamo. Ay kung kaibigan mo. Oo. Subukan mo ang kaibigan mo, utangan mo. Oo, hindi kayo friend forever. Amen. Kaya mga kapatid, doon tayo sa source of blessing, not our resources. Not on the blessing. Doon ka sa blesser. Sa Diyos. That's prayerful attitude. And we will become content of what you have, what you are. You are content. Amen? Maging kontento ka pag ikaw ang taong mapanalanginin. Amen. Hindi siya mapaghangan. Kung ano lang ang ibigay ng Diyos, naku, masaya na siya. Because, mga kapatid, prayerful attitude is we realize God's sufficiency for our needs. Oo, makita natin kapatid, no? Na nalalaman natin na ang Diyos ay sapat na mag-provide ng ating pangangailangan araw-araw. Kaya nga ang prayer natin, Lord, give us this day our daily bread. Yan ang pattern ng prayer. Tinuturo sa atin na tayo manalangin araw-araw, Lord, give us this day our daily bread. Ay mahirap kaya mag-pray ng nakatayo ang isang sako. Lord, give me rice tomorrow. Ay may sako-sako ka dyan nakatayo. Lord, give me bread tomorrow. Ay ang refrigerator mo. Oo. Hindi mo alam kung saan ilalagay. Oo. Ilalabas mo muna ng isa kasi ipapasok mong isa. Oo. Punong-puno ng blessing. Oo. Ay masarap manalangin. Amen? Kung ang refrigerator mo ay mga tubig lang ang laman. Amen? Oo. Yan mga batid, no? Nakikita mo, pray without ceasing is an attitude
that God's sufficiency every day in our life. Amen. Hindi ka mag-worry. Bakit? Alam mo na ang Diyos magpo-provide araw-araw ng iyong pangangailangan. Ang sabi ng Lamentation 3:22, they are new every morning, great is thy faithfulness. Ay bakit ka mag-worry? Ay manalangin ka dahil bukas may bagong blessing na naman na darating. May bagong umaga na naman na darating na ibibigay ang Diyos. Amen. May mercy na naman ang Diyos sa ating bukas. Dahil matapat ang Diyos sa ating buhay. Amen. Yan po, no? Araw-araw, magpo-provide ang Diyos sa ating pangailangan. Kaya nga, pray without ceasing is focusing on spiritual things rather than material things. Kaya nga hirap tayo manalangin kasi naging materialistic na tayo. Amen? Nakapokus na tayo sa material na mga bagay, sa mga worldly things in this world. Amen? Kaya mga kapatid, you feel insecure. Amen? Alam mo, pag ikaw ay materialistic, naging lagi kang insecure. Oo. Ang taong insecure, no. Ang taong insecure, pag walang pera, naku po, natataranta na. Grabe na ang kanyang pag-alala. Mga kapatid, no. Trust God. In God we trust, not in gold. Kasi gold nawawala. Ang Diyos hindi nawawala. Oh. Kaya mga kapatid, it's better to pray than to worry. Ano sabi ng Philippians 4:6? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos. Bakit ka mag-worry? Ay ibigay mo lang ang mga listahan mo sa Diyos. Let your request, ilista mo na ang mga request mo. Amen. Ilista mo na yan. Para kang kumukuha sa hardware. Amen. Ilista mo ang lahat ng iyong pangailangan. Amen. Kaya yun mga kapatid, be careful for nothing. Kasi pag hindi ka prayerful, naging warrior ka. Naging insecure ka. Kaya pag nawala ng laman ang pitaka, pag wala ng laman ang GCash, pag wala ng laman yung bank account, wala na. Amen. Hindi na magsisimba. Amen. Mga kapatid, insecurity leads you to love money. Amen? Ano mong sekreto dyan ni Matthew? Matthew 6:25. No? Behold the fowls of the air. No? Diyan natin. Sa mga nagwo-worry, tingnan nyo ang ibon. Sabi ni Matthew 6:25. Yan, 25. I say unto you, take no thought for tomorrow. So verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, they not reap, gather into barns, your heavenly Father feedeth them. Yung mga nagwo-worry sa pangailangan, ang mga ibon, hindi nagwo-worry. Hindi nag-iisip. Pero hindi sila ginutom ng Diyos. Why? Because yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ikaw, gutumin ko na ikaw umaattend ng service. Yung ibon hindi nagsisimba. Ikaw nagsisimba.
Hindi ko i-provide ang iyong pangailangan. Oo. Amen? Kaya maganda, magkaroon tayo ng prayerful. Keep on praying. Oo. Ano man ang kalagayan natin. Oo. You have much money. You are poor today. Amen. Trust God to meet all your needs. Amen. Oh. Trust God. No. Philippians 4:11. Philippians 4:11. Not that I speak respect of one. I have learned whatever state I am, therewith to be content. I know how to be abased. I know how to be abound. Amen. Ang prayerful na Kristiyano, abound man yan, abase man yan, konting blessing, maraming blessing, the same lang sa kanya. Amen. Hindi nagbabago ang kanyang attitude. Prayerful pa rin siya. Amen. Kasi pag may mga Kristiyano, pag may mga blessing na, hindi naman magpipray. Oh. Pag marami na pangailangan, yun, tatarin na naman ang prayer request. Oh. Pupunta na naman lagi sa simba. Prayer meeting. Pag sinagot na ng Diyos, maglaylo na naman sa prayer meeting. Hindi ganon ang prayerful attitude. Maraming pera, maraming blessing, konti pera, walang pera, tuloy-tuloy ka, nanalangin sa Panginoon. Amen? Yan ang prayer attitude ng isang Kristiyano. Ano man ang kalagayan natin, learn to trust God. No. In 1 John 2:17, 1 John 2:17, ang sabi dyan, and the word passeth away, and the last thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Oh. Anong gawin natin dyan? Gawin natin ang kalooban ng Diyos. He that doeth the will of God abideth forever. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Abideth, God abideth forever. Unaway natin ang salitang na yan, God abideth forever. Hindi ka pabayaan ng Diyos sa lahat ng oras. Sasamahan ka ng Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos. Oh. Kaya nag-alala ka minsan. Oh. Dahil wala ka sa kalooban ng Diyos. Pero kung nasa kalooban ka ng Diyos, hindi ka mag-alala ng mga bagay. Sabi dyan, he doeth the will of God, abideth forever. God abideth forever. Sasamahan ka ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng kahinaan. Sa panahon ng karamdaman, sasamahan ka ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng doubt minsan sa Panginoon. Bakit? Nawala tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nawala tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nawawala tayo. Pawala-wala na tayo sa Panginoon. Lubog-litaw na tayo sa Panginoon. Bakit kaya? Bakit kaya lubog-litaw ang Panginoon? Ang mga Kristiyano. Bakit kaya ang mga Kristiyano wala sa kalooban ng Panginoon? Tingnan yung verse na yan, In verse 17, yan, verse 15. Love not the world. For all that is in the world, lust of the flesh, the lust of the eye, pride of life. Amen. Kasi, naging materialistic tayo. Oh. Kaya nawala tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ganyan, palagi, pag ang Kristiyano
wala sa kalooban ng Diyos. Sigurado yan, materialistic na yan. Doon na yan sa sanlibutan. Dalawa lang naman kasing klase. Amen. If you are not in the will of God, you are in the world. Verse 16. Dalawang W. Amen. If you are not in the will of God, you are in the world. If you are in the world, you are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Yan. Naging materialistic tayo. Kaya maganda. Mahirap i-apply ang pray without ceasing kung ikaw ay punong-puno ng worldly things in your life. Punong-puno ka na ng mga basura sa iyong buhay. You are exposed to worldly things. Na-expose ka. Amen. Mahirap magkaroon tayo ng prayerful attitude kung lagi tayong exposed sa sanlibutan. Nakababad ka sa sanlibutan. Oo, nakababad ka sa mga panoorin ng sanlibutan. Maghapon ka ng dyan sa sanlibutan. My goodness, hindi maganda ang attitude mo. Amen? Bakit hindi maganda ang attitude ng isang Kristiyano? Oo, punong-puno yan ng mga taga-sanlibutan. Hindi maayos yan kausap. Kasi, mga kapatid, punong-puno na siya ng worldly things. Kasi kung spiritual ka, alam mo pa, pag-expose ka sa sanlibutan, mahirap maging spiritual ka. Imposible ang isang Kristiyano na maging spiritual kung siya ay exposed sa sanlibutan, sa mga panoorin ng mga taga-sanlibutan, nag-i-enjoy sa mga panoorin ng sanlibutan. Hindi yan spiritual. Carnal yan. Amen. Kahit sa simbahan yan, carnal yan. Backslider yan. Amen. Kasi ang backsliding, hindi ibig sabihin nasa simbahan ka. Ang backsliding, nasa puso ka. Pwede nasa simbahan ka, pero ang puso mo, backslidden. Bakit? Punong-puno ka ng mga worldly things sa buhay mo. Kaya wala ka ng gana sa mga spiritual na mga bagay, especially sa panalangin. Wala. Oo. Hindi ka nakababad sa panalangin. Nakababad ka sa mga bagay ng sanlibutan. Nakababad ka sa mga worldly na panoorin. Nakababad ka sa television. Yan. Kaysa Biblia. Amen. Nagpupuyat. Bihira ka lang nagpupuyat sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. Ano ang pinupuyatan natin? Yung mga bagay sa sanlibutan. Wala pa kasing nagtitim. Naku, kagabi, nagpuyat ako sa kakabasa ng Biblia. Grabe ang pagpupuyat ko. Sumakit ang ulo ko sa pagbabasa ng Biblia. Karamihan sumakit ang ulo. Yan sa panoorin ng cellphone, panoorin ng television. Diyan nasira ang mata natin. Walang nasira sa Biblia. Amen. Kaya mga kapatid, yan. Kaya prayerful attitude. Ibig sabihin, kahit saan ka, pwede manalangin. Yan ang pray. Ang pray without ceasing is an attitude. Attitude yan. Amen. Kahit naglalaba ka, ang isip mo, Panginoon. Naglalaba ka, pwede ka mag-pray. Panginoon, tulungan mo si kapatid na ganito. Tulungan mo. Marami, pwede ka bang mag-pray habang naglalaba? Habang naglilinis ka, nagpipray ka. Yan ang pray without ceasing. Amen. No. Habang nagtatrabaho ka, pwede ka mag-pray. Habang nagmamaniho ka, huwag ka lang pumikit. Kasi pag pumikit ka, nanalangin ka, mamaya sa langit ka na. Amen. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa natin, nasa isip natin ang Panginoon. Amen. Ano man ang ginagawa natin. Mahirap lang kasi yung worldly things tapos nanalangin ka. Iwan ko lang kung nanonood kayo ng TV, kung nagpipray pa kayo. Mahirap mag-pray kaya. Nasubukan niya nanonood ng TV, tapos nagpipray. Mahirap. Amen. Kaya dapat we have regular prayer time. We have regular quiet time with the Lord.
mayroon naman kayong quiet time sa Panginoon. Hindi yan substitute ang pray without ceasing. Kasi nag-pray without ceasing naman ako. Iba yung regular prayer. Iba yung closet prayer na kayo lang at ang Panginoon ang nag-uusap. Amen? Kaya mga kapatid, dapat mayroon tayong regular prayer. Amen. Ibig sabihin, you are always thinking God. You are always thinking God. Ano sabi ng Philippians 2:5? Let this mind be in you, in Christ Jesus. Amen? Yan po. Ang keep on praying. And lastly, keep on thanking to the Lord. In everything, give thanks. Amen? In everything, give thanks. For this is the will of God. Amen. Mahirap ito, no? In everything, give thanks. Dapat maunawa natin itong verse. Amen. Paul was not teaching that we should thank God for everything that happened to us. Amen. Notice, we need to remember, evil does not come from God. Ang masamang bagay ay hindi galing sa Diyos. We should not thank for it. Amen. Kaya nga, in everything, nakahiwalay. Kasi evil things not came from God. May mga evil things na nangyayari sa buhay natin. Amen. Yan ay gawa ng dyablo o gawa natin. Amen. Kasi sabi ng James 1:17, every good gift came from above. Lahat na magandang blessing galing sa Diyos. Amen. Yung mga hindi maganda, paano yan? Galing sa dyablo. Anong ibig sabihin ni Paul? When evil things strike in your life, we can be thankful to the Lord for God, for His presence in time of evil days in your life. Kasama mo ang Panginoon. Sinamahan ka ng Diyos na sa panahon na tagilid ang buhay mo. Ikaw sa panahon na bumagsak, nandyan ang Diyos. Tinulungan ka. Nahulog ka sa kasalanan. Salamat. Inahon ka pa rin ng Diyos. Be thankful for God's presence. For the good na ginawa ng Diyos sa atin. Sa panahon na tayo ay na-distress, nandyan ang Panginoon. Nagpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Na sinamahan ka ng Diyos in time of evil things in your life. Amen. Parang isang taong na-hold up. No. Salamat. No. Na salamat na na-hold up siya, pero salamat, pera lang ang kinuha. Nagpasalamat siya. Hindi siya nagpasalamat, thank you, na-hold up ako. Salamat, bagamat ako na-hold up, pera lang ang kinuha. Hindi buhay ang kinuha. Salamat. Oo. Kinurot lang ako, hindi niya tinusok ang panaksak. Amen. Ganon. Salamat. Buhay pa rin ako kahit ako na hold up. Amen. Salamat. Ako ang na hold up. Hindi ako ang hold upper. Mga ganyan ba? Amen. Yan ang ibig sabihin ng thankful attitude. Magpasalamat ka, bagamat ikaw ay nakaranas ng kahirapan, nakaranas ka ng mga distress, nakaranas ka ng mga karamdaman sa buhay. Mga kapatid,
Bagamat nandyan sa sitwasyon ka na hindi ka komportable, pero nandyan, sinamahan ka ng Diyos. Nakaranas ka ng problema, pero nanatili na binigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen. Katatagan at nanatili ka, mga kapatid, na nagpapatuloy ka in spite na dumaan ka sa pagsubok. Pero nandyan, binigyan ka ng Diyos ng extra na kalakasan. Amen? Yan. No. We are not praying that God will remove mountain. No. We are praying that God will give you strength to climb that mountain. Panginoon, tanggalin mo na ang mga mountain na ito. Ang ipanalangin natin, Lord, mayroon akong bundok ngayon na lalakbayin. Mayroon akong pagsubok ngayon na harapin. Lord, bigyan mo ako ng extra lakas, supernatural strength, Panginoon, na makayanan ko ang malaking pagsubok, malaking unos sa aking buhay na ito. Panginoon, samahan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalakasan. Yan ang pasalamatan natin sa Diyos na binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Oo. Thank God for everything. Na bagamat marami tayong problema, pero nandyan, nakayanan mo at alam mo dalhin ang problema. Amen? Kaya any circumstances never affect your feelings, never affect your mood, never affect your attitude. You never complain, you never murmur. Whatever circumstances, you have thanksgiving attitude. Oh, kahit anong sitwasyon, nandyan, naging mapasalamat ka sa Diyos. You are so grateful. Kaya ang grateful attitude, yan ang tawag na gratitude. Grateful attitude. Mayroong attitude na laging nagpapasalamat sa Panginoon in spite na may maraming mga pagsubok na dumaan. Nandyan mapasalamat ka. Kasi ang mga Kristiyanong negatibo, nasisira ang attitude pagdating sa problema. Mawala na sa kanya ang pasasalamat, kapatid. Kaya dapat, kapatid, Philippians 2:14. Ayan, ito na ang pinaka-verse natin. Philippians 2:14. Last verse natin. Marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Kahit anong bagay, mayroon tayong gratitude. Oo. Attitude na magpasalamat sa Panginoon. Alam mo ba ang attitude ng isang tao na hindi marunong pasalamat? Marinig mo lagi, murmuring and disputing. Ano sabi ng salita ng Diyos? Do all things without murmuring and disputing. Amen? Yan. Disputing and murmuring. Ang taong hindi marunong pasalamat, naku po. Disputing. Ano yung disputing? Mahilig magtalo. Sabi rito sa 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang murmuring, complaining. Walang tutol at pagtatalo. Amen? Makita natin. Sa 4:11. Ano ba yung verse natin? Philippians 4:11. Alam mo, pag may ang mga Kristiyanong maraming problema na hindi nagpapasalamat sa Panginoon, nagtalo-talo, makita mo kaagad, nagkakagulo pag ang Kristiyano may problema na hindi maayos ang attitude. Amen. Kaya sabi rito,
sa Philippians 2:14. Anong kasunod na verse? Do all things without murmuring and disputing. Gawin natin ang mga bagay na huwag mag-murmur, nagko-complain, kundi magpasalamat sa Diyos at huwag magtalo-talo pag may mga problema. Sa halip, magpasalamat sa Diyos. Oo. Bakit? That they may be blameless. Yan. Mahalaga ang attitude natin, kapatid. Ano sabi diyan? That they may be blameless. Amen. Oo. Upang tayo ay maging huwaran. Oo. Maging huwarang anak ng Diyos, blameless, malinis. Amen. Yan, blameless. At walang kapintasan sa gitna ng likong sanlibutan. Yan. Makita natin. Harmless, blameless, Son of God, without rebuke. Amen. Walang kapintasan, walang masasabi ang ating mga kapitbahay. In the midst of crooked and perverse nation, among whom He has shined as light in the world. Amen? Ano ibig sabihin yan? Dapat ang mga Kristyano hindi nagtalo-talo, hindi nag-away-away. Oo. Para ano? Sabi dito, para tayo nagsisilbi, sabi ng salita ng Diyos sa verse, sana kanina, Philippians 2:15. Yan. And perverse nation among ye shine as light in the world. Amen. Para kayo maging silbing ilaw sa mga taong taga sanlibutan. Amen. Amen. Ay kung tayo nagtalo-talo, nag-away-away dito sa simbahan, sino pa ang maniwala sa atin? Ay kung tayo nga walang liwanag, kaya nga sabi niya, magliwanag kayo. Pagandahin ninyo ang inyong mga patotoo dito sa gitna ng magulong sanlibutan. Ay kung tayo magulo, sino pa ang sasama sa atin? Ayaw kong sasama dyan sa inyo. Ay kung kayo nga, ang gulo-gulo niya na, dadagdag pa ko, kayo na lang dyan. Wala po tayong maakay na kaluluwa. Kawawa sila, kapatid. Ikaw ang dahilan patungo sila sa impyerno dahil sa hindi nating magandang patotoo. Wala nang maniwala. Kaya nga sabi niya, let your light shine it in the world. Paliwanagin pa natin ang ating magandang patotoo, na mayroon tayong magandang attitude na masayahin, attitude na mapanalanginin, attitude na mapagpasalamat. Yan, madala natin sila sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, katulad tayo, let the light shine. Amen. Whom ye shine as light in the world. Maging magniningning ang liwanag lalo ng sanlibutan kung maganda ang attitude ng bawat Kristiyano. Kaya keep on good attitude. Be prayerful attitude, joyful attitude, and thankful attitude. Yan ang kailangan ng mga taga-sanlibutan para maakay natin sila sa Panginoon. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangisla. Thank you, God, for your great message this evening. And Paul command to keep on rejoicing,
to keep on praying, to keep on thanking to the Lord in spite of circumstances and trials in life. Maganda ang aming attitude. Bilang Kristiyano, makitaan kami ng magandang patotoo na kami ay masiyahin at mapanalanginin at magpasalamat. Habang tinutugtog at panyaya, why not come to the altar and talk to God? Usapin natin ang Diyos. Sige po. Usapin natin ang Diyos. Don't end this service without making decision to God. Be prayerful, be thankful, and be joyful. Keep on rejoicing, keep on praying, keep on thanking to the Lord because this is the will. For this is the will of God in your life. Sige po, kasapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for great message tonight. 3 attitudes to keep on. Keep on rejoicing. Keep on praying. Keep on thanking, for this is the will of God. Salamat po sa manak niyo lumapit. Bless them, O God, their commitment and decision. Pagpalain po manak niyo, Diyos. Salamat po. Pinabalik po namin. Salamat papuri ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, and God bless you. Amen. Praise the Lord. I hope you enjoy our service tonight. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sambahin natin ang Diyos sa pangitan ng ating pagkakaloob. Tawagin na po natin ang ating usher. If you want to give your commitment, ilagay nyo lang dyan sa others. Just specify nyo lang kung yan pa para sa commitment sa organisasyon. Ilagay nyo lang dyan. Praise God. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon
sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Salamat po sa blessing na po natanggap mula po sa inyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano at kami po inyo pong tutulungan, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa pribilehyo ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay amin po kayong sambahin sa pamagitan ng tithes and offering. Dalangin po namin, Panginoon, na itama niyo pong aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo lamang po kami ng humble and cheerful hearts at tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas at pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa gabing ito magamit sa ikalalago ng inyo pong ministry at sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kayo muli ang magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isang magbibigay at patuloy niyo pong bigyan ng pagkakataon ng bawat anak niyo na makapagbigay ng aming pong mga tithes and offering. At muli, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pong mga naisip, nagawa at nasabing hindi kalugod-lugod po sa inyong harapan. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus.